Pulis na sumasideline bilang kidnapper. Yan ang naaresto umano ng NBI matapos magreklamo ang isang Koreanong na biktima raw ng sospek. Umamin ng sospek sa krimen at sinabing may iba pa siyang pulis na kasabwat. Balitang Katili Jan Consulta, exclusive. Bumagsak sa kamay ng NBI Anti-Organized Transnational Crime Division ang isang pulis na sumasideline umano bilang miyembro ng isang kidnap for ransom group. Kinilala mismo ng nabiktima niyang Koreano ang suspect na si PO2 Frederick Tolentino na nakadestino sa NCRPO. Kwento ng biktima, dakong alas 9 ng gabi noong April 7 nang biglang harangin ng grupo ni Tolentino ang kanyang sasakyan sa labas ng kondo niya sa Rojas Boulevard, Maynila. Sumakit daw ang grupo sa kotse ng biktima. Dinala siya sa ibang lugar at hiningan ng 4 na milyong piso. Nang maibigay niya ang ransom, pinakawalan na siya. Pero makalipas ang isang linggo, muling humingi ng karagdagang 6 na milyong piso ang grupo ni Tolentino sa Oriano. Doon na siya humingi ng tulong sa NBI. Nakunan pa nga ng CCTV video ang suspect sa kanilang meeting place bago siya naaresto. Nabawi sa suspect ang kanyang 9mm service firearm, bala at mga cellphone na ginagamit sa kidnap for ransom operation. Sa kanyang sworn affidavit, inamin ng suspect ang pagkidnap sa biktima pero maliit lang daw ang kanyang partisipasyon kumpara sa 2 pang pulis at ilang sibilyan na kasama niya sa grupo. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng NBI na mga dayuhan ang kadalasang binibiktima ng naturong KFR group. Patuloy rin nilang inaalam kung may kinalaman ang naturang grupo sa pagkawala ng 2 dayuhan dito sa Metro Manila ngayong taon. Tuloy-tuloy raw ang kanilang sinasagawang follow-up operation para mahuli ang iba pa mga membro ng sindikato. John Consulta, GMA News.